Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Mukhang may naglaglaga na nagaganap, mga nagplano di umano sa pagsuko at pag-aresto at paghatid sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dayuhang hukuman o ICC ay nabunyag na sa publiko at isa-isa nang pinangalanan at tila nilaglag na at huli mismo sa sariling bibig matapos ang interview kamakailan lamang ni DILG Secretary Jun Vic Remulla. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Mga nagplano di umano sa pagsuko at pag-aresto at paghatid sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dayuhang hukuman ay tila ibinunyag na at huli mismo sa sariling bibig. Tila pag-amin di umano ni DILG Secretary Jun Vic Remulla. Asan di umano nitong isiniwalat mismo ni DILG Secretary Remulla na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan nina Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Año at Defense Secretary Gibo Teodoro. Siya mismo sa isang nasabing panayam. Pioneer News Channel On Point. Tahasang tinanong ni Pinky Webb si DILG Remulla kung sino ang mga unang nakakalam ng mga plano. Tahasan nitong ibinulgar ni DILG Remulla na si Año, dating member ng gabinete ng dating Pangulong Duterte, ay may malaking papel sa nasabing operasyon. Dagpa ni DILG Remulla, si Año ang nagbigay ng impormasyon na may mga diskusyong manatili na lang ang dating Pangulo sa Hong Kong, China. Ang revelasyon ni DILG Secretary Remulla ay nagbibigay ng matibay na malinaw na larawan kung papaano plinano at tila isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dayuhang hukuman o ICC. Taliwas ito sa nasabing pahayag ng Pangulo kamakailan lamang na consistent daw siya at hindi siya tumutulong sa nasabing investigasyon ng ICC matapos ang nasabing pahayag ni Marcos Jr. na hindi siya tumutulong sa investigasyon ng ICC ay ito pa ang nakakagulat, tila nilaglag mismo at kinumpirma ni DILG Secretary Jun Vic Remulla sa isang nasabing pahayag na ang Office of the President ang nagbayad sa chartered plane na ginamit upang ihatid at isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa nasabing panayam na ito ay tila nabuking ang lahat ng di umano'y nasabing sabwatan at tila tahasang umamin na mismo si DILG Remulla ang aktibong ginampanan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpapadala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Remulla sa isang panayam, ang eroplano daw ay inarkila ng Office of the President. Diniretso siya sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Ang tila nakakagulat na revelasyon na ito ay tila kontra sa mariing pagtanggi ni Marcos Jr. na tumutulong ang kanyang administrasyon sa ICC dahil mismo sa kumpirmadong balita na ibinunyag ni Remulla. Tila nalaglag na ang lahat at nabulabog na sa publiko ang ginagawa di umanong kabalbalan ng gobyerno ng Agba. At bilang pagpapatunay, narito ang buong video na tila tahasang pag-amin ni DILG Secretary Remulla. Ito pala sila ang may pakana, mga lords, di ba? Remulla ibinunyag ang mga nagplano sa pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman. Sina Marcos Jr., si Año, Teodoro at siya mismo ang nasa likod raw ng operasyon. Grabe. Since hindi nyo kaya, since hindi nyo kayang litisin si Tatay Digong sa sarili nating bayan, kasi hindi nyo naman mapatunayan, wala naman kayong konkretong ebidensya. Since hindi kaya ng bansa natin na litisin si Tatay Digong sa ang ginawa nyo, sinurrender nyo na lang sa ibang lahi. Ang galing. Galing, talino. Kayo ang pinakamatalino sa lahat ng mga bobo. Galing, no? Talagang nakaka-proud ba yan as Filipinos? Kung may kasalanan, litisin nyo sa sariling bayan. Kung sa tingin nyong may pagkakamali at may nilabag na batas, litisin nyo sa sarili nating bansa. Bakit ba kailangan papakialaman tayo ng mga dayuhan?
Sa palagay nyo, wala tong epekto, wala tong domino effect, itong maling desisyon na ginawa nyo? Hintay lang, di ba? Sabi pa nga nila, panapanahon lang yan. Kalmadong kalmado si Pangulong Duterte na nakakalungkot na pero hanga ka sa kabila ng ginagawa sa kanya. Panatag ang kanyang kalooban, mararamdaman mo yung kapanatagan sa kanyang pananalita. At sinabi niya, yan na nga yung kanyang sinasabi, kung ano man ang kanyang naging programa doon sa drug war ng kanyang panguluhan, kanya yun. Haharapin niya yun at walang sundalo at walang pulis na mapapahamak. Lahat yun ay inako niya. Iyan ang leader. Nakakalungkot. Bibihira na tayo makahanap ng ganyang pag-uugali, ng ganyang karakter. Pero, naroon, ibinigay pa sa ICC na kami sa legal team nananatili. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi dapat ibinigay si Pangulong Duterte. At kung sabihin man nila, igit nila, and for the sake of our life now, that ICC still has jurisdiction over cases na bago mag-withdraw ang Pilipinas, then let us use the same law. Let us use the same law that they are invoking. Article 59, na sinasabi, pagka-aresto mo sa tao, dapat mo siyang dalhin sa isang competent judicial authority. May nakita ba kayong pinagdalahan na korte kay Pangulong Duterte at the time of his arrest? Meron ba kayong nakita na isang miyembro ng Judicial Department, isang judge o maestrado man lang ng Court of Appeals, kahit sama mo na yung Sandigan Bayan, o maestrado ng Korte Suprema, na humarap sa kanya o iniharap sa kanya upang pag-usapan kung nararapat nga bang isilbi yung sinasabing warrant for his arrest? Wala po tayong nakitang ganun eh. So kung sinasabi nila na may jurisdiction ng ICC, then dapat ginamit nila yung Article 59. Dapat isinuko mo siya doon sa competent judicial authority. Competent judicial authority. Kung sasabihin mahirap gumalaw dahil maraming kasama, maraming tao, marapat siguro pinatawag yung executive judge of the place that has jurisdiction where he is being currently detained. Saan po yun? Sa Pasay. Doon ipatawag mo yung executive judge ng RTC just to satisfy this requirement provided for under Article 59. Yung sariling batas na ginagamit nila kung bakit daw po may jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte. Subalit hindi po nangyari yun eh. Wala pong ibinigay na ganung proseso. Hindi po siya dinala sa isang competent judicial authority. Or, let's relax the rule a little. Hindi man nagdala ng isang miyembro ng hukom, yung executive judge nga po ng Pasay kasi yun ang may jurisdiction. O kaya yung presiding justice po ng Court of Appeals. O kaya yung chief justice o yung senior associate justice ng Korte Suprema upang tingnan na ito bang requirement na tama yung pagsilbi sa warrant, na yung nakapangalan sa warrant ay siya ring taong inaaresto, na yung proseso ba doon ay in accordance with the legal process dito sa ating bansa. Binasahan ba siya ng Miranda rights? At siya ba ay sumailalim sa isang medical check-up or medical clearance mula sa pinakamalapit na ospital na lamang mo? At yung karapatan po ba niya ay inobserbahan at rinespeto? Hindi po siya binigyan yan. At natanong din nung tayo kanina, madami lang po talagang we were so busy since then. Wednesday and Thursday, punong-puno po ang ating araw ng pagmi-meeting. Dito nga po sa kasama yung mga kapwa ko miyembro ng kanyang legal defense team. Alam mo ninyo, during the time na siya ay nasa Villamor, ang kanyang personal physician, si Dr. Agnes Del Rosario. Si Dr. Agnes Del Rosario, I think she's from Medical City. At may tatlo pang doktor. But it was the advice of Dr. Agnes Del Rosario na dapat na siyang dalhin agad-agad sa ospital. Sapagkat alam mo ninyo, nung siya'y tiningnan ng kanyang mga doktor, yung si Dr. Agnes Del Rosario, meron din po siya, nandun din yung kanyang cardiologist, hindi ko lang nakuha yung pangalan, tsaka ng isa pa. Ang findings po nila, yung blood sugar count po, yung sugar count po ni Pangulong Duterte ay more than twice the double na acceptable sa kanyang edad. Ganun po kataas yung level ng kanyang sugar. And it would necessitate na dapat ay dalhin siya agad-agad sa ospital, sa pinakamalapit man na ospital o sa ospital of his choice kung nasaan, naroroon yung kanyang mga espesyalistang doktor. Subalit, hindi rin po nangyari yun. Hindi sinunod yung payo ng doktor. Ulitin ko, the reason why he was brought to Villamor Air Base, not because he asked for it,
not because he requested for it, but rather he was brought there against his will. Ang kanya pong request ay dalhin siya agad-agad sa isang competent judicial authority. And again, I tell you, hindi nga po nagamit yon. Kita ko lang kanina, bagay ho pala sa akin yung book ni Elvis. Yung nagpadala nun, bagay pala sa akin yung book ni Elvis. Well, I'm just trying to make light of how we are feeling now as a nation, as a people, as Filipinos. At me personally, I've been in close contact with him lately and as part of his legal team. Mabigat, malungkot, at it's intellectually, it's physically, and it's emotionally draining. But nagkaigi po kami, nagkasundo kami ng ang mga kapwa ko abogado. We will continue doing this for Tatay Digong as volunteers. Mga voluntaryo po kami rito. Wala pong ranggo dito. Kami po ay mga volunteer lawyers, part of the local defense team of President Rodrigo Roa Duterte. At yun nga ang nasabi ko, yung tao, inako niya lahat. Walang sundalo, walang pulis na dapat tugisin. Walang iba. Sinabi niya ho yan during sa video yung kanyang in-upload nung kanyang stopover sa Dubai. Ilan na lang ho ang ganong klaseng leader. Subalit, tayong mga Pilipino, kagaya nga ho na sinasabi ko, patuloy po tayo magdasal. Kami naman ho, dito sa Pilipinas, and we will compliment yung ating pong mga contemporary counterpart dyan na international lawyers. We will do our best. To the best of our ability, to the best of our knowledge, to the best of our competence, to the best of what we know, we will bring back Tatay Digong. We will bring Tatay Digong home. I know lahat kayo, yan ang hinihingi. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong patuloy na pagpapakita ng interes dito sa kaganapang ito. Magbantay po kayo, magmatsyag po kayo. Kami namang mga abogado niyo, humihingi din po ng tulong ninyo. Hindi po kami humihingi ng tulong na material o pinansyal, hindi po. Tulungan niyo po kami, isama niyo po kami. Kagaya ng pagpapanalangin ninyo kay Pangulong Duterte na kami ay bigyan ng lakas, ng katatagan, ng talino, ng dunong, ng wisdom at ng proteksyon na aming magawan at magampanan ang aming trabaho para kay Tatay Digong. Kayo naman po lahat, pagdasal po niyong kaligtasan ni Tatay Digong. He will be turning 80 this March 28 at nakita naman natin lahat yung kanyang physical condition. He is still mentally and intellectually very sharp mentally. But siyempre nagkakaedad po yung tao. He will be turning 80 at medyo may problema na yung kanyang mobility o yung sa physical. Hirap na hong tumayo, kinakailangan ng merong nakaalalay sapagkat yung balance po niya medyo off na rin. And kahapon naman ay aking nakasama ang isa pa sa kanyang anak, ang si Mayor Baste Duterte. Kami po ay bahagyang nakapag-usap ni Mayor Baste Duterte sapagkat nung kami po ay nasa isang pagpupulong, andun din po yung mga abogado na yung local defense team kahapon, ay bigla dali-dali po siyang kinakailangang lumisan at umuwi pabalik ng Davao. Kadarating lang po ng tao subalit merong hindi magandang information sa kanya patungkol sa Davao, kaya bilang mayor at bilang ama ng Davao City at bilang mabuting anak ng kanyang mabuting ama na si Pangulong Duterte, dali-dali po niya kinakailangan lumisan at magtungo sa airport pabalik ng Davao. So you can just see yung pinagdadaanan po ng pamilya Duterte. Sama po natin sila sa ating panalangin. Nakakalungkot po yung ginawa kay Pangulong Duterte. No Filipino deserve to be delivered into the hands of a foreign court, of a foreign jurisdiction, para lang humarap sa isang pag-uusig, sa isang pagdinig, sa mga umano, allegedly, crimes committed in the Philippines. Wala na ba tayong korte? Bakit kinakailangan natin ng, hindi naman ito parang basketball Dapat kung ito'y parang basketball, dapat isa lang ang ating conference, all Filipino conference lang. Bawal ang import, bawal ang imported. Subalit, yung dapat sana na all Filipino conference, may isang team, biglang nagpalaro, nagkaroon ng import. Di lugi na agad yung tumupad doon sa usapan na all Filipino conference ito. Para lang mo maintindihan ng higit na nakararaming Pilipino. I cannot think of any other better analogy since basketball crazy nation naman po ang Pilipinas. Nanonood naman tayo
Alam naman natin, halos lahat, hindi man lahat, ay familiar dito sa PBA, yung Philippine Basketball Association. Alam naman natin, ang paborito nating conference dyan ay yung All-Filipino Conference. Sapagkat dyan talagang galing ng Pilipino ang lumalabas. Ganon din po dapat sa usaping itong kasong ito. Ang sinasabing krimen ay naganap sa Pilipinas. Kung saan bahagi daw ng Pilipinas. At kung ilang taon, from 2011 to 2019. That being the case, dapat ang pagdinig dito rin sa Pilipinas. All Filipino rin. Dapat ang huwes ay Pilipino. Dapat ang taga-usig o prosecutor ay Filipino. At ang dapat na batas na ating pairalin ay ang batas nating mga Pilipino. Subalit, instead na All Filipino Conference, yun nga ho, may isang koponan gumamit ng import. Hindi lang isang import, 3, 4, 5. Andiyan yung taga-usig, nandiyan yung miyembro ng mga judges o maestrado ng ICC. Hindi mananalo yung koponan ng Pilipino dahil hindi na tama at hindi na patas ang laro. Imagine mo, average height ng Pilipino, lagay mo ng 6'5". Panay 7-footer yung pinaglalaro mo, imported pala, paano ka manalo?